Para po sa kaalaman ng mga nandyan sa Burgos, Ilocos Norte. Yan. Bukas po ng gabi alas 7 ay magtitesting o magpapakawala ng racket ang China. Yan. Ang masama po nito, baka magkamali ng pinuntahan niyang racket na yan, dyan mismo sa mga kabahayan ninyo, babagsak yan. Malapit po yan sa Burgos, Ilocos Norte. Ang magtitesting po sila ng kanilang racket. Racket po yan ng China. At yun nga po, ang pangamba rito ay baka magkamali ng tinarget yan. Baka yung mga kabahayan ninyo ang aararuhin ng racket na yan. Baka ingat po kayo. Dahil kagabi po, inaantay ko lang po na ibalita yan sa Channel 7 pero hindi po na ibalita. Ganun po. At yun po ang nakakalungkot kung bakit pati yan hindi binabalita para sa ganun sabihin na yung nandyan malapit dyan sa Burgos, Ilocos Norte ay medyo makiramdam at magbatyag kayong lahat dyan. Para sa ganun hindi man lang inalarma itong mga nandyan sa Burgos, Ilocos Norte. See? Ano yan? Hahayaan nyo lang? Paano kung nagkamali yan ang pinuntahan niya racket na yan? Grabe. So, ngayon, pinapakita na po ng China yung kanilang kakayahan. Kagaya nan, may racket sila. Ay tayo, yung racket natin, yung anghit ni Kumar ang meron tayo. Yan. Papaanda rin yung electric fan, tapos itataas ni Kumar yung kanyang kilikili. Ayan. Pasisingawin niya yan para mapunta sa inyo. Yan ang racket ng Pilipinas. Yang anghit ni Kumar. Buwa ka ng ina nyo. Pinakikiramdaman ko lang, hindi binalita sa Channel 7 kahapon. Kagabi. Anyway, yan na po. Basta winarningan ko na po kayo. Bukas alas 7 ng gabi ay magtitesting or magpapakawala ang China ng kanilang racket. O, ayan. Para lang po malaman ninyo. Ngayon, bago po tayo mapunta dito sa pinaka na ating pag-uusapan, ay gusto ko lamang pong sagutin yung mga comment ninyo na kung saan ang sinasabi po yung nag-comment diyan, daldal lang daw ako ng daldal, dapat daw ay pangunahan ko na. Bakit hindi pa raw ako sumusugod dyan sa Malacanang? Daldal lang daw ako ng daldal at ganyan. Paanong hindi ako magdadaldal dito? Kaibigang tanga. Paano nyo malalaman kung hindi ko idadaldal dito sa YouTube channel ko? Paano nyo malalaman kung saan tayo mag-ipon-ipon? Di ba? Paano? Sige nga, ikaw ang tatanungin ko. Kung gagawin ko rin, gawin ko na. Parang kung nag-uutos, akala mo, akala mo, utosan mo ako eh. Lahat ng bagay pinaplano yan. At mamaya, mangingilabot kayo mamaya dito sa i-discuss ko. Gusto ko lang sagutin yan, mga comment ninyo, na ang sinasabi, para lang po malaman ninyo, doon sa mga kapanood, inuutosan na po ako, huwag na raw akong magdadaldal. Sugurin ko na raw kung gusto kong sugurin. Yan Malacanang. Tingnan mo. Mayroon bang ganyang utak? Saan ka nakakita ng ganyang utak? Kung hindi ako magdaldal dito, saan tayo magkikita? O di wag na ako magdaldal. O hindi na ako magsabi sa inyo kung saan tayo magkikita. At nakalagay dyan, di ba, sa title ko, antayin ang announcement ko. Di ba? Sa halip daw, magdadaldal ako, unahan ko raw, ako na lang daw sumugod doon. Sige, okay. Hindi ko na kayo kailangan. Buwa ka ng ina nyo. Parang kala mo kung makapag-utos sa akin, ulol. Ginagamitan niya ng talino, ulol ka.
Hindi yung birada ka na lang ng birada. Palibasa ito siguro, baka hindi nag-aral itong animal na ito, kaya ganito, tanga ito. Anyway, sige. Bahala na. Yun po, ang sasagutin ko lang at ganon. Anyway, hindi pa yan ang pinaka topic natin. Actually, gusto ko madaliin itong topic na ito. Hindi na po ako nagkwintas. Dahil bahala na po kayo. Kung papatusin ninyo yung nanglain sa akin na kawawa daw ako dahil 50,000 lang daw po ang aking subscriber. So bahala na po kayo kung gusto ninyong tapatan yun or gusto ninyong malampasan pa yung subscriber niya 100,000 plus. So ako 50,000 lang, 51 na ngayon. So ngayon, bahala na po kayo. Kayo na po ang bahala dyan kung gusto nyong alampasan yun or tapatan. At wala na po akong pakialam. Yung mag-views dito, wala na rin akong pakialam. Dahil ang pakikialaman ko lang po kung sino yung existing subscriber ko. Ngayon, gusto nyo mag-subscribe, adi wow, ganun na lang po. Pero sinabi ko na po dyan sa video ko. Mayroon po akong video dyan. Sa ayaw nyo, sa gusto ninyo, darating yung araw na magso-subscribe kayo sa akin. Ibinigay ko na sa inyo yung clue. Dati pa. Noon pa, noong mga nakaraang linggo pa, nakaraang buwan pa, binigay ko na sa inyong clue na ang sinasabi ko, sa ayaw ninyo, sa gusto nyo, talagang mapipilitan kayo mag-subscribe sa akin. At ang sinabi ko pa dyan, baka nga itong si Lisa, baka nga itong si Bangag nito, magsusubscribe na rin sa akin. Bakit? Ito ang pag-uusapan natin. Anyway, hindi ko alam kung paano ko simulan itong usap natin. Pero sige, mamaya po pag-uusapan natin yan. Pero ito po, ito muna ang pag-usapan natin at kahapon lang po, nagsipagdatingan, confirm po ito. Anong ibig sabihin nito? Nagdatingan ang 300 yan, tama. Ito po ay kahapon lamang po ito pag-uusapan natin. 300 na military vehicles. Anong ibig sabihin yan? Yung mga sasakyang pandigma, 300 piraso. Kahapon lang po ito dumating dyan sa Clark Air Base. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kayo na mag-isip. Hindi lamang ito. Kasama ang 20,000 US and UK soldiers. 20,000 na mga sundalo ng Amerikano at UK. So, anong ibig sabihin nito? Doon po sa mga pilosopong tao, kaya ko lamang po dinidiscuss itong posibleng girang ito dahil ano pang ibig sabihin itong mga ito? Noong pang isang linggo yan, nagdadatingan na yung mga equipment. Kahapon, 300 military vehicle at saka 20,000 na US and UK soldiers. Anong ibig sabihin niya? Ito, magpapatintiro lang sila rito? Ganon? Tapos kung makapag-auto sa akin itong animal na itong nag-comment na ito, na wag na raw akong daldal ng daldal at puntahan ko na raw si Bangag kung gusto kong puntahan. Ay pa paano? Ang hirap makaintindi. Ano ang pwede kong ipagmalaki? Halimbawa pinuntahan ko mag-isa doon, tapos ako lang mag-isa,
Papaniwalaan ako? Makukonvince ko siya? Hindi. Ang sinasabi nga natin dito, mag-ipon-ipon tayo para dumami. Di ba? Talagang tanga. O yan po, para lang po malaman ninyo. Anong ibig sabihin nito na 300 military vehicle at saka 20,000 na UK and US soldiers? Yan. So, ano yung magpapatintiro sila rito? Ganun ba yun? Eh sa ayaw nyo, sa gusto nyo, magkakagira. Walang ibang usapan dito kahit saan kayo lumingon. Ang usapan gira. Plus ito ngayon, nadagdag, bukas. Magpapakawala or magtitisting kuno ang China or maglo-launch ang China launching ng rocket. At malapit dyan sa Burgos, Ilocos Norte. Ayan po, yung mga taga Burgos, mag-iingat po kayo dyan. At kung may subscribers po ako dyan, sa Burgos, Ilocos Norte, ay sana mapanood nyo ito. Kaya sabi ko nga po, ugaling manood dito sa walang kakwinta-kwinta kong mga video. Diba? Total, walang kwinta ito. Panoorin nyo lang. Baka sakaling magkaroon ng kwinta. Bakit ba ako nagpupursige dito na i-discuss ito? Na wala naman akong pinoprotektahang pamilya. Sinabi ko na yun sa inyo, nag-iisa lang ako. Uulitin ko lang dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Puwera na lang itong mga animal na mga tanga na mga nagko-comment dyan, hindi ko gusto yan. Marirealize din nila ito, mga ito, yung mga dinadaldal ko, marirealize din nila later on na may halaga, may kwinta pala itong sinasabi ko. Anyway, sa ngayon, wala pa. Oh. Akala nyo ba, kung hindi man matuloy itong gira nito, akala nyo magsasaya na kayo? Magbubunyi na kayo kung hindi matuloy ang gira? Nagkakamali kayo dyan. Ibang gira ang pakakawalan nila. Ngayon nga, may inumpisahan na nga sila. Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Kayo na nakapanood kagabi sa Channel 7, ayon, STSS na virus na naman. Na hanggang sa oras kagabi, ay nagtala na ang Japan ng 900 plus na on the spot patay. Nandyan yan sa Channel 7 kagabi na balita. Hindi lang dyan sa Japan, dito mayroon na rin sa atin sa Pilipinas. Mayroon na rin dito. Pero anong sinasabi nitong isang gonggong, kailangan nilang pagtakpan eh. Ang sinasabi raw, nagagamot naman daw, ulol. Para alam mo ang strategy ng mga yan, sinasabi na simple lang yan, nagagamot, kasi nga para hindi magpanik ang tao. Ngayon, bakit ko noon sinasabi ito, na sa ayaw ninyo, sa gusto ninyo, magsusubscribe din kayo sa akin balang araw, di ba sinabi ko? At maaring ito na siguro ang pagkakataon. Ngayon, kung itong STSS na virus na ito na nandiyan na sa Japan at nandito na rin sa Pilipinas, kung ito ay nagkategory ng B1 to 18, well, libreng-libre kayo. Bakit? Kasi kayang-kayang salagin ng kalamansi at sili yan. Alam nyo ba yung tatamaan itong virus na ito na nandito sa atin, ha? Marami nang namatay sa Japan? Ha? Lalamunan ninyo. Lulutuin yung lalamunan nyo. Kunin yan. Yan ang tatargetin naman. Kung yung COVID ang tinarget dati, respiratory, baga.
Ngayon, ang tinatarget naman nitong STS na ito, itong lalamunan. Bubulukin niya yung lalamunan ninyo. Ngayon, napakaswerte nung may natutunan kayo doon sa sinabi kong sili at kalamansi. Hanggang ngayon rin, marami pa rin nagtatanong kung paano raw gamitin yung sili at kalamansi. Halos nagsasawa na po ako niyan. Magtrabaho din po kayo para malaman ninyo. Ano sinabi ko magtrabaho kayo? Ay, di panoorin nyo yung nandyan na video ko. Total, ang dami yan, mga video ko na sinasabi ko kung paano gamitin yung sili at saka kalamansi. Mamamatay ka na lang, tanga ka pa rin. Bakit ako nagagalit? Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. O galiin ninyo itong walang kakwinta-kwintang video ito. Walang kakwinta-kwintang tao na sa harapan ninyo. O galiin ninyong panoorin mo. Yan, dinadaldal ko rito. May kwenta man o wala, panoorin niyo po para hindi kayo tanong ng tanong. Dahil ang sinasabi ko rito, ilan na? Ilang video yung itinuro ko sa inyo yung tungkol sa sili at kalamansi? Pues ngayon, alamin mo, nandiyan niya sa video ko. Huwag na kailangan isa-isahin mo lahat yung mga video ko na yan. Nakakapi ka na kayo eh. Mariusep, bago ka man o hindi na nanonood sa mga topic ko, sinabi na nga eh, sinabi ko na once na meron akong binanggit dyan ng halimbawa kagaya ng sili at kalamansi, itinuro ko yan yung procedure. Nandyan yan sa video ko. Hindi, alamin mo. Hindi yung isasaksak na idudul-dul na sa iyo. Kaya ako nagagalit dahil mamamatay ka dahil sa katangahan mo. Hindi ako nagagalit kung ano pa man. Kundi nagagalit ako dahil itinuro ko na para maligtas kayo, ayaw nyong matutunan. Ayaw nyong gamitin ang utak nyo. Mamamatay kayo. Hindi po sa akin galing ang balita. Sa Channel 7 po yan kagabi. Baka ito, ang sinasabi ko nga po rito, kung hindi man matuloy ang gira, iba ang gagamitin nila, virus. At paulit-ulit ko po sinasabi yan noon pa. Noon pa. Ngayon, ang sinasabi ko po rito, makinig lang po kayo. Alam ko po ito mga subscriber ko talagang nanonood hanggang katapusan yan eh. Kaya mayroon silang mga alam eh. Pero yung mga bago nga po, sinabi na dyan ay ngayon ko sa inyo. Nakakapagod na magturo sa inyo, paulit-ulit eh. Yung ibang meron nang nag-comment dyan, hindi ba? Na nakakasawa na sir, yung yung paulit-ulit ka na lang nagtuturo. Oh, di ibig sabihin, kung nabasa mo yung comment na yun, ibig sabihin, mayroong itinuro. Kayo naman pala. Okay lang sana kung hindi ka nag-comment ng ganon, hindi ako magagalit kasi nga unang-una, hindi ko, para nasa konsensya ko naman, mamamatay ka na lang sa katangahan mo. Di ba? Ay, Diyos ko. Ngayon po, yan ngayon, sinimulan niya sa Japan eh. Pero para lang sabihin ko sa inyo, bakit sa Japan sinimulan? Dahil nga po, ang Japan, kalaban din ng China, sa atin yan. Kampi ang Japan. Ngayon, kung diniretso nila rito sa Pilipinas, ay di obvious na talagang iba yung pakay nila. Matagal ko na po yung sinasabi sa inyo. Matagal na po, paulit-ulit ko lang po yan sinasabi. Ngayon, sinimulan sa Japan. O ngayon, nandito na. Nandito na rin sa atin. Diba? Yun po. Kaya, ako mismo nagpapasalamat. Dahil pumasok sa category
nang kaya lusawin itong kalamansi at saka sili, yung itinuro ko po sa inyo, itong virus na ito. Kasi hindi po siya umabot doon sa B18. Yun po. Ibig sabihin na hindi umabot sa B18, yung virus na yung kayang-kayang salagin ng kalamansi at saka sili. Yung itinuro ko po sa inyo. Ngayon, baka darating pa ha, baka lang, wala pa naman, hindi naman ako manghuhula. Ay papaano na ngayon kung dumating pa yung mas matinding virus na hihigit doon sa B18, category B18. Halimbawa natin, B20, B50. Papaano na? Ano na ang sangganon? Hindi na po kayang sanggahin ng kalamansi at sili. Pero ano pa man yan, mayroon din po tayong alam dyan. Kaya sinabi ko na po sa inyo dati pa, ano mang virus na darating dito, ang mga subscribers ko lang ang maliligtas. Lahat yung mga yan, matutumba lahat yung mga yan. Sinabi ko na yan sa inyo. O, ngayon, habang hindi pa dumarating yon, total, itong dumating na ito ngayon, yung lulusawin yung mga lalamunan ninyo, ay hindi pa umabot doon sa 18. Ibig sabihin, sakop pa niya yung sili at saka kalamansi, kayang-kayang kunin yan. Total na ituro ko na sa inyo, wala na tayong dapat alalahanin dyan. Ngayon, ang sa akin po rito, yung sinasabi ko, ang kinakatakutan ko, kasi possible po na mayroong B20 hanggang aabutin niya ng B50. Yan. Pag yun na pong kategoring yun, ang ginamit nila, yun po yung matindi na, kumbaga. Yun ngayon ang pinag-iisipan ko kung papaano kong ituturo, dahil ang gusto ko lang ngayon masigurado doon lang sa mga subscribers ko ituturo ito. Yun ang pinag-iisipan ko kung papaano. Kung yan ay papaano nga ba, bahala na po. Pero hindi ko na po ito ituturo nang nandyan na hindi ko sigurado na subscriber ko. Bahala na sila. Lalo yan, magko-comment ng mga kabastusan sa akin, di bali na. Gusto ko man iligtas lahat ng mga Pilipino, pero kung ganyan mga pilosopo, di bali magkandamatay na lang kayo. Baka ako pa nga magsasaboy ng virus dyan. Nakakapika na kayo eh. Yung mga kapilosopuhan nyo, huwag ako. Sino ba nagsabi na hindi naman daw fatal yung virus na yung STSS na yan? Yung kanyan, hindi ko alam kung siya, ano yung hayop na yan. Na ayaw tapatin yung mga tao. At para makapaghanda. Hindi po totoo na simple lang yan. Tama, nagagamot. Pero daig pa. Yung pagpapa-COVID din yung magkano ginagastos, hindi ba may milyones? Kaya kung bumaba man yan, hindi na nagkakalayo. May milyones ka ba na pampagamot? Yan ang sinasabi ko. Ngayon pa lang pinag-iisipan ko na po kung paano kong ituro yung panangga doon sa B, from category B, 25 to 50. Kasi ito pong category, ito mismong virus ito, hindi po umabot ng 18. Napakababang category, kaya kayang-kayang salagin ng kalamansi at saka sili yan. At meron din po nag-comment dyan eh. Pagdating sa lalamunan dyan, di ba? Nangangatira yung lalamunan niya, uminom daw ng gamot. Hindi naman daw natanggal. Nung inisprehan niya ng kalamansi at saka sili na tinuro ko, on the spot, tanggal. Ano ba yung nag-comment na yan? Pag nag-comment niya, kunin nyo number niya, sabihin nyo para magtanong kayo doon. Yan. So, hindi ko alam kung paano ko gusto ko ngayon, ayoko na magturo ng kwan. Hindi ko subscriber. Dahil, hindi. Nangyari na nga po ito, sinasabi ko, kinikwento ko nga po ito eh. Yung COVID,
Yung kapitbahay ko, na hindi naniwala doon sa itinuro ko na usbong lang ng sampalok, magngata. Anong sabi sa akin? Puro daw kalokohan yung birana na yan. Pero yung mga sumunod, wala man lang tinablan or kahit na nagkaroon ng sintomas ng COVID, wala. Pero ito mga kapitbahay ko na nagsabing puro kalokohan ako, patay lahat. Pamilya niya lahat patay. Pero hindi nyo kasi kwan yan. Alam ko kasi na hindi nyo, alam ko na talagang pagka napapanood nyo ito, sasabihin nyo talagang walang kakwenta-kwenta. Kasi nga hindi ako marunong mag-deliver, hindi ako marunong magkamada ng kwento ko. Yun ang sinasabi ko, kaya madalas ko sinasabi rito, pagtiyagaan nyo itong walang kakwenta-kwentang mga video ko, mga topic ko. Dahil balang araw magkakaroon din ng kwenta ito. At ito na. Darating. Sinabi ko na yan dati sa inyo. Kaya nga itinuro ko yan ko na yan eh. Itinuro ko yung kalamansi at saka sili na yan. Bakit ko naman ituturo yan kung alam ko na walang piligrom darating? Ayun na nga, piligro. May piligrom darating. O, bakit ko na i-advance yan na itinuro ko yung sili at saka kalamansi na yan? Kasi alam ko may darating. Ayun na nga, dumating na. Yan na naman sinasabi ko na yung category B25 to 50 na yan. Pahihirapan kayo yan. Imagine mo sabi ng ano yan, si Kanen, nagsalita sa Channel 7 na ang sinasabi na okay naman daw yung STS na yan at nagagamot naman daw. Kung nagagamot ay bakit nagkanda tumbahan yung 900 mahigit na mga Hapon. Di ba? Anyway, ang sa akin po, ganito naman po. Doon po sa mga subscribers ko na. At doon sa gustong mag-subscribe, kung gusto lang naman nila, wala na akong pakialam eh. Yung mga gusto mag-subscribe din, okay, mag-subscribe kayo. Pero once na nag-subscribe kayo, bawat video ko, uugaliin ko ngayon na nasa dulo yung pagtuturo ko. So ngayon, pag hindi nyo tinapos, kasi marami sa inyo, title nga lang, nagko-comment na kayo eh. Wag kayong magko-comment na hindi ninyo napanood yung buong video. Total, lagi namang maiksi ang video ko eh. Napapahaba lang itong video ko pagka ginaganahan ako, pero pagka gusto ko lang may maiksi lang naman eh. Bakit hindi nyo ugaliin, panoorin lahat? Nandyan lagi ang ugaliin ka ngayon. Doon sa huli ko ituturo yung ituturo ko kung paano salagin yung category B 25 to 50. Doon malalaman. Para hindi kayo para hayaan niyo yung mga hindi pa nakikita nagko-comment na. Meron ba ako sinabi rito na hindi nagkatotoo? Tungka gunggong na ito na utusan pa ako na huwag na raw ako magdadaldal, sugurin ko na raw kung gusto ko sugurin. Ano yan? Di ba sinasabi na pag hindi ako nagdaldal dito, paano nyo malaman kung saan tayo magkita-kita, di ba? Grabe. Kaya, uulitin ko lang po. Kung iniisip ninyong walang kakwinta-kwinta itong mga ina-upload kong video, sabi ko nga po sa inyo, pagtiyagaan yung panoorin hanggang matapos. Dahil yan ang makakaligtas ng buhay ninyo. Bakit ko sinabing makakaligtas ng buhay nyo? Dahil pag tinamaan kayo ng virus at alam ninyo yung tinuro kong panangga, di makakaligtas kayo. Ngayon, pag hindi nyo nakuha na laman yung itinuro ko, tinablan kayo ng virus na yan, pupunta kayo ng doktor, tapos wala naman kayong pira, ganun din mamamatay rin kayo. Sana ganun tayo lahat mag-isip. Unang-una, wala naman akong sinisingil dito ni Sintabo sa inyo na para turuan ko kayo. Kahit kailan mayroon ba akong
sinabi rito na, oh, tuturuan ko kayo tungkol dito sa tubig ng saging na ito. Ganito, ganito, ganon. Sili, ganito, ganon. Kalamansi, ganito, ganon. Pero magbabayad kayo sa akin, maglalagay kayo ng Gcash dyan dito, yan sa screen ko, yan ang Gcash ko. Mayroon bang ganon? Kung di ang mababasa lang ninyo dyan, I love you all. Diyan lang sana, lalo na yung mga pilosopo na nakakapanood yan, diyan lang sana, maramdaman nyo na yung sinseridad ko at maramdaman nyo sana na itong kaharap ninyo ay may puso para sa inyo. Mayroon ba kayo nakita niyan sa mga ibang vlogger na nagsabing I love you, na nagsabi sa inyo na mahal ko kayong lahat? Diyan, lalo na diyan sa screen ng kanilang vlog, mayroon ba kayong nababasang I love you diyan? I love you all? Ako lang. At ako lang din yung nagbablog na pinipigilan ko, yung nagpapadala ng mga kung ano-ano dyan, ng mga super sticker ba yun, o yung mga palipad-palipad na yan. Ako lang din ang umaawat diyan at ayoko. Yung mga palipad-palipad na yan, di ba sinasabi ko dyan, may nagpalipad dati, huwag mong gagawin yan. Ako lang din. Saan kayo nakakita? Sige, mayroon kayong may padala. Kung mayroon kayong may padala na luma, hindi yung bago ngayon, may padala sa akin na video, na vlogger nagsabi, ay, huwag na po kayong papadala sa akin ng palipad-palipad na yan. Dahil hindi ko kailangan ng pera. Pag mayroon kayong makita dyan, bibigyan ko kayo 1 milyon. Oh. Ibig sabihin, ako lang yun. Ako lang din yung totoong nagmamahal sa inyo. Pero, ayaw ninyong isubscribe tong channel ko. Mas isinusubscribe ninyo itong malaking ilong na si Mike Abe na walang ibang ginawa kundi tirahin si Duterte at saka si Kibuloy. Tingnan nyo yan. Meron ba kayo napapalang maganda dyan? Natuturuan ba kayo kung paano salagin yung mga virus na darating? Wala. Paano? Puro mga ganun-ganun lang sa titirahin lang niya si President Duterte, titirahin lang niya si Sara, titirahin lang niya ito si Kibuloy na samantalang niya napakalaking utang na loob yan dahil pinalamon niya ni Pastor Kibuloy ng 15 years. Ngayon kakalabanin na niya. Yan ang gusto niyong panoorin, yan ang gusto niya i-subscribe. Sinabi ko na po sa inyo, darating ang panahon. Sa ayaw ninyo, sa gusto ninyo, magsusubscribe din kayo sa channel ko. Yan ay kung hindi matuloy ang gira. Pero kung matuloy ang gira, wala na kayo subscribe. Wala na. Kasi wala na tayong internet. Wala na tayong kuryente. Kanya-kanya na tayong suot doon sa kuiba na para tayong mga daga. Pero sisiguraduhin ko, itong mga subscriber ko, kahit sa kuiba kami, magandang kuiba, kompleto. Ano ako? Pero kayo, na mga pilosopo, susuot kayo doon sa kuiba na may mga may mga sawa. Ang sinasabi ko lang dito, yung mga subscriber ko lang, kayo paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi rito, anumang virus ang isasabog nila rito. Ang matitira lang dito, mga subscribers ko, dahil sila ang tinuruan ko kung paanong salagin yung mga virus na yan. Kayong mga pilosopo, ay di doon kayo kumapit kay Mike Abe, doon kayo kumapit kay Gadon, na isa ring malaking ilong. Isa pa, last na lang na topic ito. Wala na raw hearing sa PDLX. Yung kay Mr. Agent Jonathan Morales na yung humihigop yung bangag na yan. Wala na raw hearing, sabi ni De La Rosa. Paano nga naman? Paano pa magkaroon ng hearing? Kontrolado na ni Kwan. Ni Makata. Yung si Makata, di ba, kita nyo naman. Close sila ni Kwan, ni Butod. Makata, close ni Butod. Inagawan pa nga ng alak, di ba? So wala na. Wala na, hindi na lalabas. Pati yung
yung CCTV na pinakita ni Agent Morales na papatayin siya, either lalasunin or babanggain. Hindi na. See? Wala na. Kaya sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi rito, lahat ng mga nandyan, ng mga senador ngayon, yan mga re-electionist na yan, wala kayong iboboto. Wala kayong mapapala dyan. Mga bobo, mga kanyan. Walang pagmamahal sa bayan yan, mga yan. Huwag nyo na iboto yung mga yan. Maniwala kayo. Pag ibinoto nyo pa yan, para na kayong nagbigti. Maniwala kayo sa akin. Ito na yung panahon na dapat tayo naniniwala na. Dapat natatauhan na kayo. O tingnan nyo yung sa kagustuhan ni Romualdez na manalo sa 2028 bilang presidente. Namimigay ng Romualdez rice. Akala mo naman, pira niya yung pinambili na yan. Yung Romualdez rice na yan. Sino ang boboto rito? Kay Romualdez na ito, yung Romualdez rice na yan, na bigas na yan na pinamimigay niya, hindi malamon ng aso. Katunayan, sa ingin mo, yung Romualdez rice na yan, tapos pagkatapos mong sa ingin, papuntahin mo si Kumar dyan, sabayin mo, itaas mo yung kilikili ni Kumar, tapos buksan mo yung kaldero na kwan, walang pagkakaiba yung amoy ng anghit ni Kumar at saka yung amoy ng anghit ng bigas na Romualdez rice. Ganyan yan. So, ginagawa kayong baboy, tapos, ayan, iboboto ninyo. Tangina. Ang dami-dami nagko-question yung pagkakandidato ni Baste, ni Pulong, at saka ni Inday Sara, saka si PRRD. Ay samantalang, puta, ginawa na ron lang hanap buhay. Ulol. Bakit itong si Bilyar? Nandyan yan, mag-ina na Bilyar na yan. Mag-ina yan bakit nandiyan si Jingo Estrada at saka si Ercito magkapatid din yan? Ba't hindi yung kini-question yan? Si Cayetano, na 10,000, nangako na 10,000 isang pang-ungas yan. Bakit hanggang binubuto ninyo yan? Tingnan nyo, wala talaga kayong utak eh. Inilalagay nyo pa rin yan kahit na diluloko na kayo. Nasaan yung 10,000 na sinasabi niya? O si Tulfo. Si Tulfo, Erwin Tulfo sa Kongreso. Asawa ni Tulfo, si Jocelyn sa Kongreso. Yung anak ni Tulfo, 4 na sila eh. Tapos itong mga Duterte, ang kukwestiyon ninyo, palibasa kayo, nakuha na kayo, napapraning na talaga kayo. Kaya dapat sa inyo, gapusin na eh. Tapos injectionan lang kayo ng kwan. Injectionan kayo ng yung pang-injection sa baboy na kwan. Yung pampurga, yung hindi nalimutan ko lang yung pang-injection na pampurga doon sa baboy. Yun ang pang-injection baka sakaling tumalab pa. Wala na talaga kayong kwan. Wala na kayo sa lugar, wala na kayo sa wisyo. Lalo na itong Bato de la Rosa na ito. Sos, Mario Joseph, wag na. Tingnan nyo lang yung hearing, balikan yung hearing. Anong klase yung pagtatanong niya doon sa kay Ochoa? Anong klase yung pagtatanong niya doon sa putang ng Kumar na yan sinabihan lang siya, nandito ako sa hospital. Gusto kong linisin ang pangalan ko. Sabi ganyan ni Kumar. Yung pala putang ina, nandun pala sa sogo ang animal. Panloko sa inyo. Grabe. Tanga. Isang tanga. Nagpaniwala doon sa isang anghit. Gunggong. Tapos ngayon, yan ang ibubuto niyo mga yan. Si Tolentino, dating PDP, ngayon lalarga na, aalis na sa PDP, walang utang na loob. Samantala, nagpanalo niya si President Duterte, yan sina Robin Padilla na yan. Sige, iboto niyo pa yung mga yan. Tolentino, Robin Padilla, Bongo, itong si Bato. Para lalo kayo maging tanga. Si Robin Padilla ba, may nagagawa dyan sa Senado? Meron ba nagagawa yan dyan? Hindi nga tumayo yan nung binabastos na si Sara Duterte. Binastos sa lahat, wala man lang silang imik.
Bongo na yan, saka yan, mga yan na mga tinulungan ni President Duterte. Walang umimik sa kanila, kasi nga mga bobo. Kaya sabi ko nga sa'yo, kahit harap-harapan to, sabihin ko sa kanila, bobo kayo eh. Tanga pa. Anyway, nahaba na tayo. Basta ang sinasabi ko lang po, sa mga subscriber ko, na-attention ito. Pero yung mga gusto mag-subscribe, bahala sila kung gusto na mag-subscribe. Pero kung nakapag-subscribe ka na, pagka meron akong in-upload na video, ugaliin yung tapusin. Kasi yung ina-discuss ko doon sa another virus, kung sakali man, ay mapiprevent pa rin niyo. Pero dito sa virus na ito, TS na yan, wala nang dapat alalahanin yung mga subscriber ko dyan. Kung nakasunod doon sa instruction ko, doon sa sili at kalamansi. Ngayon, sana wala na akong marinig pa, mabasa pa dyan na comment kung paano raw gamitin kung paano raw ang proseso ng kalamansi at sili. Iisahin ko lang pong sagot ito. Dahil sa susunod, buburahin ko na lang po. Hindi na ako maglalagay ng puso. Panoorin nyo po dyan sa video. Napakarami po akong video niyan. Nandyan po yan. Isa-isahin nyo po yan. Nandyan po yan sa video. Pagtiyagaan nyo kung gusto nyo maligtas sa salot na dilubyong mga pinagagawa ng China na yan. Ngayon, kung gusto nyo mamatay, ay huwag nyo kung gusto nyo pang mabuhay, huwag nyo panatilihin yung katangahan nyo. Ganun lang kasimple. Nagagalit ako dahil ganun ako pagka hindi nakakasunod doon sa instruction ko eh. Doon ako nagagalit kasi kargo di konsensya ko eh. Na nagsalita pa ako kung hindi ko rin lang naman itinuro, di ba? So parang ganun ang lumalabas. Kaya sinasabi ko palit-ulit nandiyan sa video ko, panoorin nyo. Kung gusto mo pong mabuhay. Dahil siguraduhin kapag pinamaan ka niyan, wala ka ng lalamunan. Nagkakaintindihan tayo. Ang sinasabi ko, magantabay po kayo dyan. Dapat sana, ngayon yung punta ko dyan sa Manila, at magsusurvey lang muna ako. Pero hindi ko ilalive yan dahil nga for security reason. Iyan pa nga ang isa. Kung paano tayo magkita-kita, dahil nga, paano yun, mag-a-announce tayo dito na na magkita-kita sa halimbawa sa Lunita ng ganong oras, ganong araw. Paano kaya yun ang pinag-iisipan ko ba? Anyway, magantabay lang po kayo. Hanggat hindi ko nasusurvey, isusurvey po namin. Baka bukas po ang alis namin dito. Kasi nga po, dapat ngayong araw nito, kaya lang medyo nagpan muna ako dahil pinarecheck ko pa yung dalawang sasakyan para siguradong hindi magka-aberya. Hindi kagaya nung pumunta ako ng Pampanga, hanggang Batangas lang sila nasiraan. Ako na lang yung dumiretso ng Pampanga, ako na lang din ang nag-drive mag-isa. So yun po ang ayaw ko na mangyari, kaya pinarecheck ko po lahat yung mga dapat na i-check para hindi magka-aberya. So yun po lamang at ano pa ba ang pwede ko sabihin sa inyo? Ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Yan pa po yung isa. Wala pong nagsasabing ganyan sa inyo, yung mga iniidolo yung mga vlogger, wala pong nagsasabing ganyan sa inyo. Ako lang po yung nagsasabi na mahal ko po kayo. At yun naman po talaga ang totoo. Yan mga yan, ginagamit lang kayo ng mga yan, lalo nito si Mike Abe. Wala na. Nasaan? Papaniwala pa kayo dyan? Ang paniwalaan nyo, yung nagmamahal sa inyo, hindi yan para pagkakitaan kayo. Ganun lang. Maraming salamat po.